So eto na nga, parang teleserye ng negosyo at politika ang usapan ngayon kasi base sa mga lumabas na ulat, nag-file ang Securities and Exchange Commission ng criminal complaint laban sa Villar Land Holdings Corp, dating Golden MV Holdings, at ang pangalan na agad pumasok sa eksena ay ang isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ayon sa impormasyon, noong January 30, 2026 daw na isampa ang kaso at kasama sa tinutukan ng reklamo sina dating Senate President Manny Villar at mga kasalukuyang senador na sina Mark at Camille Villar. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit agad itong naging mainit na topic sa merkado at online. Kung pagbabasehan ang mga detalye, nagsimula raw ang lahat sa isang malaking tanong sa financial reports ng kumpanya para sa 2024. Sa public disclosures nila, sinabi na umabot daw sa 133 trillion ang total assets ng Villar Land at halos 1 trillion ang net income, isang napakalaking talon kung ikukumpara sa 1.46 billion lang noong nakaraang taon. Ang paliwanag ng kumpanya noon, galing daw ito sa revaluation ng lupa sa Villar City. Pero ayon sa SEC, dito na raw pumasok ang problema. Lumabas umano ang mga numerong ito bago pa matapos ang external audit at nang maisumite na ang audited financial statements, ibang-iba raw ang larawan. 35.7 billion lang ang total assets. Ibig sabihin, base sa alegasyon ng regulator, parang naglaho ang halos 97% ng value. Dahil dito, sinabi ng SEC na maaaring na-distort ang presyo ng shares na umakyat pa raw sa mahigit 2,500 kada share bago tuluyang bumagsak. Hindi pa doon nagtapos ang kwento. Sa investigasyon ng SEC, napansin din daw ang trading activity ng Infra Holdings Corp, isang kumpanyang pagmamay-ari ni Virgilio Villar, kapatid ni Manny Villar. Base sa ulat, halos 80% daw ng mga trades na nagtulak sa pagtaas ng presyo ng stock mula 2023 hanggang 2025 ay galing sa kumpanyang ito. Kasama pa raw ang MGS Construction, isa ring affiliate, na ayon sa regulator ay bumibili ng shares sa mas mataas na presyo para magmukhang mainit at in-demand ang stock, kahit mababa lang ang public ownership. May hiwalay ring usapin tungkol kay Senator Camille Villar. Base sa reklamo, inaakusahan siya ng insider trading kaugnay ng pagbili niya ng 73,600 shares noong December 2017, ilang araw bago ang isang major corporate disclosure na nagdulot ng pag-akyat ng presyo ng stock. Ayon sa SEC, ito raw ay paggamit ng non-public, price-sensitive information, bagay na ngayon ay bahagi ng inihaing kaso. At parang dagdag kulay pa sa intriga, nadamay rin ang property appraiser. Noong late 2025, binawi ng SEC ang accreditation ng e-value files, Income, at pinatawan ito ng 1 million na multa. Ayon sa regulator, hindi raw reliable ang valuation reports nila at pumalya umano sa independence at professional competence. Marami ang nagsasabing ito ang unang domino na bumagsak bago tuluyang humantong sa kasong kriminal. Sa panig naman ng VR Group, ayon sa kanilang pahayag, hindi pa raw nila formal na natatanggap ang reklamo. Iginiit nila na may karapatan sila sa due process at sasagutin nila ang lahat ng alegasyon kapag sila ay opisyal ng naserbisyuhan. Sa merkado, may mga analyst na nagsasabing maaaring makaapekto ito sa investor confidence, lalo na't sangkot ang isang malaking real estate empire at mga kilalang personalidad sa politika. Ngayon, nasa Department of Justice na ang bola para suriin kung may probable cause. Dito, nagsimula ang mas maraming tanong online kung ano ang magiging direksyon ng kaso at paano haharapin ng sistema ang ganitong kalaking usapin. Bago tayo magtapos, kung interesting sa'yo ang ganitong klase ng chika at analysis, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang opinion online. Sa huli, ito ba ay simpleng usapin lang ng corporate compliance? O may mas malalim na dahilan kung bakit ganito ang naging basa ng publiko? Ano sa tingin mo?